Maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang tulumanon matag takna sa kagabhion, daily dose of God's word. Na I hope mga kaigsuunan nga nakakaron sa maayong kahimtang ug ikaw andam na sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So by this time, aya na to paminawon ang ato ang Bible study tonight mga kaigsuunan. Ato pagyong paandamon atong mga kasing-kasing pinaagi sa pagpaminaw sa usa ka awit. Sa pagsudong ko kang Jesus, ako natingalaman. Siya nahigugma kanako, nga makasasalaman. Kahibulungan gayon ang Ginoo kong Jesus. Kahibulungan gayon ang gugma sa manluluwas. Nagampo siya sa tanaman, buod mo buhaton ko. Nagbako alang kanako, singot niya daw dugo. Kahibulungan gayon ang Ginoo kong Jesus. Kahibulungan gayon ang gugma sa manluluwas. Amen. Thank you for that wonderful singing mga kaigsuunan. So by this time, ako ang gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me. Nata karon sa April 23 sa atong mga daily bread mga kaigsuunan. And our text is Romans chapter 14 verse 13 to 23. And the title of our Bible study is What Counts? What counts? And I hope by the grace of God, we will learn something tonight. So allow me to read first the scriptures kay mulang gid ning part nga wa gisayop ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Romans chapter 14 verse 13 down to verse 23. The Bible says, Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. I know and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably. Therefore, not him with thy meat, for whom Christ died. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Verse 16, Let not then your good be evil spoken of. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For he that in these things serveth Christ is acceptable to God, and approved of men. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. For meat destroy not the work of God. All things indeed are pure, but it is evil for that man who eateth with offense. It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor anything whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak. Hast thou faith? Have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in the thing which he alloweth, and he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for allowing us to have this lesson tonight, Ginoo. I know, Ginoo, this lesson is very, very important, especially in our time today,
sa panahon, Ginoo, that a lot of people have different opinion in anything, and people easily divide and separate because of differences in opinion in terms of politics or personal principles, Ginoo. But Lord, help us to be united in Christ, Ginoo. Help us to focus in our unity in Christ and set aside those minor things, Ginoo, nga dili unta angayan nga mahimong hinungdan sa panagbulag-bulag sa imong mga anak. I pray, Lord, that you would give wisdom sa imong ubos nga lagad karong kagabi una sa ngalan ni Jesus among gisalig nga madawat namo kini tanan. Amen and amen. So again, maayong gabi mga kaigsunan, what counts? Now, ako lang i-merge directly ang ato ang daily bread and exposition of God's Word today para ato kining mas makita in a clearer sense mga kaigsuunan. Now, Romans chapter 14 is somewhat nindot kaayo nga lesson sa pulong sa Ginoo nga maayo kaayo nga ato agyong bantayan karon mga kaigsuunan, ato agyong lantawon ang unsa ang iyang mga pagtulunan, because the Apostle Paul is addressing a problem in the early church at this time, specifically problem in Rome. Kaya aning panahon na gadaghan na ang mga converts from Judaism and Gentiles together in the church. So ang simbahan aning panahon na mga kaigsuunan is na-mix na ang simbahan. Naanay mga Hudiyo, naanay mga Gentiles, and even there are former pagans nga converted into Christianity nga nahimo na pong na-join sa simbahan mga kaigsuunan. And because there is diversity of people inside the church at this time, there is expected nga diversity of opinion and principles. Now, let's say for example, naay converted nga Hudiyo nga na-convert into Christianity. So, naay mga scruples ang maong Hudiyo mga kaigsuunan because naanda niya sukad siyang pagkabata nga nagatuman siya sa balaod. Kaning maong Hudiyo ha, naay mga pagkaon nga dili niya ginakaon. Kaning maong Hudiyo ha, ato makitaan mga kaigsuunan nga sa adlaw nga Sabado, naandan gyud niyang kanunay nga mupahulay mga kaigsuunan og dili siyang motrabaho. And ato makitaan, there are also instances nga na mga Gentiles who brought some of the principles they had when they are in their worldly religion inside Christianity. Kay dili pa kay sila baguhan pa man, dili pa kaayo sila kabalo kung unsa ang tama ug mali. That's why there are some things nga ilang madala from their old religion to the Christianity. And there are some pagans mga kaigsuunan ilang ginabarugan ang ilahang gitawag nga pagtuong Kristyanismo. Before, when they were pagans, they are offering some animals to their pagan gods. O katunga mga animals, kaniadto manggod, inani ilang ginabuhat. Mag-offer sila animals, ilang ihawon, ilang patyon, pagkaman ipaulan ilang dugo. Unya, ang karne nga nabilin, adtong mga pagans, sa ilang pag-offer silang Diyos-Diyos mga kaigsuunan, na ay bidding. So the highest bidder, siya ang makapalit ato sa patayng lawas sa mananap ug katudayon nga maong patayng lawas sa mananap ibaligya dayon sa palengke. And most of the animals that are sold in the market mga kaigsuunan are usually animals who were used in the worship of pagans. Na ato makita mga kaigsuunan nga katong maong gitawag nga pagan nga naluwas. Iyang una-una, ako nang biyaan, tanan ako nga mga pagan nga tinuuhan. And kabaluman siya nga naay mga kuan, naay mga offering gikan sa paganism nga gibaligya sa market. Nahitabo saya, gusto na siya karon mag-vegetarian para malikayan iyang kaon kadtong mga pagkaon nga gi-offer sa idols nga gibaligya sa market. Pero pagsulod niya Christianity, nasa mga kaubag simbahan mga kaigsuunan nga gapamalit gyapon sa palengke. And then kina-judge niya, mali man na inyo kay gikan na pagan. So naay mga inana nga mga situation
at this time in the early church mo nang gi-address ni Apostle Paul specifically in chapter 14 sa book of Romans. You see? And now, kung tanaw nimo, chapter 14 verse 1 and 2, itong basahon lang verse 1 and 2 kaya ato mang gi-skip. Verse 1 and 2, look at this. Him that is weak in the faith, look at this, in the faith, wala na ingon nga in faith, naay kalahian ang weak in the faith o weak in faith. When you say weak in the faith, sa Bisaya na weak sa mga tinuuhan. Meaning, ang atong tinuuhan isip mga Kristohanon. Meaning, atong doctrine, ang atong faith. Unsa atong faith? We believe in this and that. So, muna ang the faith. Pero kaning, weak in faith, kung in the faith lang, meaning pagtuo nga, pagtuo nimo para maluwas ka. Pagtuo nimo kang Jesus Christ for salvation mo tong pagtuo. So, atong kinaistoryahan diri, dili weak sa pagtuo, nga kanang pagtuon nimo just like pagtuon nimo sa Ginoo, kani weak in the faith sa tinuohan, sa doktrina, sa mga teachings, weak sa kahibalo, sa mga gitudlo sa simbahan. So weak in the faith. So naay mga tao diri nga weak in the faith. So kulang pa ang pagtulunan, kulang pa ang nahibaw-an, they are still weak in the faith. Now, receive ye, dawaton daw ingon ni Apostle Paul, but not to doubtful disputation. Ngano man, for one believeth that he may eat all things, another who is weak eateth herbs. So ato makita mga kaigsunan nga one of the signs di ay nga weak in the faith ang usa ka tawo sa diha nga nagunahuna siya nga daghag bawal nga pagkaon, daghag bawal nga inani. So Apostle Paul applied this weakness in the faith to those people who have many scruples. But those people who know the Word of God and really know the Scriptures, kabalo siya nga, di naman ni bawal. Dili naman ni bawal niyang giingon sa balaod kaniadto. We are now free as Christians to do it. And the only limit, mga kaigsunan, is our love sa Ginoo o sa atong mga isig igsuon. That's why we learn through the guidance of the Holy Spirit to limit ourselves. We know what is right and wrong, and through the power and guidance of the Holy Spirit in us. Now, continue ta mga kaigsunan. Ang nahitabo sa ilaha, na mga naglalis, uy, bawal ta magliho karon kay Sabado, uy, bawal mo kaon ng baboy, uy, bawal mo kaon ng pasayan, uy, bawal nin, mauna. Nagkagubutay sila karon kay lailahig mga prinsipyo mga kaigsunan. Now, in our time today, dili naman kay na siya issue ng mga bawal-bawal sa pagkaon sa sulod sa atong simbahan, because I believe that every Christians today already know what are the things na itudlo simbahan regarding that. So ang gitawag nga murag point of division sa itong simbahan karon, just like sa ato ang Bible studies, sa atong devotional, kaning mga pananglitan, mga differences in opinion in politics. Kabalo kanon na mga Kristohanon mag-away tungod kay ang isa supporter ni Bongbong, ang isa supporter ni Duterte. Ato nagkaaway na sa una katong si Lene o si Sara o katong mga Laban o katong liberal ba to? Katong yellow o ang pula nag-away. Ato makit-an mga kaigsunan, divide ang simbahan. Kay nay tao nga mga pulahan, nay mga dilawan. So ato makita mga kaigsunan that because of those things, nay mga division, differences of opinion in secular matters, gidala sulod simbahan, and as a result, division. You see? So ato makita mga kaigsunan, it is something nga murag dili angayan untang mahitabo, but it really happens. It really happened mga kaigsunan, and there is a call to us to be united because of Christ. And do not allow that earthly scruples na mahimong hinungdan nga naay division sa simbahan. Ang atong makita mga kaigsunan, we receive someone because he is a brother, not because he is like us. Again, let me repeat myself to make it very, very clear. We receive someone into our fellowship because they are brothers and sisters. They are brethren in the Lord. We don't receive them because we are the same in principles. We are the same in belief in secular matters. You see, of course, we must have the same principles when it comes to the belief in God. But in secular matters, mga kaigsunan, there might be differences in principles, differences in philosophy, mga kaigsunan. But ato makitaan nga, it must not
cause us to divide. You see, kung namang galing rason nga magbulag-bulag ang mga katawhan sa Ginoo, mga kaigsuonan, it must be because of dogma or dogma in terms of doctrine. Kayo lahi-lahi nagdoktrina, di na gid na pwede mag-uban. But if secular matters only, ay gala dita gitawag nga magpabili ni ana. And just like this, in matters of food and matters of day, it is a minor thing in the eyes of Paul, as what we have read. Minor thing siyang, di siya angay awayan. So mala pa ni Paul mga kaigsuonan. So di ta angay magbulag-bulag sa mga tungod sa mga minor things. It must be major. Now look at this. Ito naon ang tawag sa pulong sa Ginoo, verse 13. Let us not therefore judge one another anymore. Stop judging one another. Ingon pang pulong sa Ginoo. Why? Because pananglitan, naay dili mo kaon. You ask, why are you doing it? Why? What's the reason why? And they will answer, because they are doing it for the Lord. The motivation is right. You see? Why are you not doing it? Because of the Lord. If you would read verses 1 paingon sa verse 12 mga kaigsunan, that is what the Apostle Paul taught. You see? So atong gitawag makita, let us not judge one another because of their scruples, because ang ilang mga scruples ilatong ginabuhat para sa Dios, mga kaigsuonan, and we must not be stumbling block to them. You see, ang ginaingon paganan ni Apostle Paul, pananglitan, naagyoy tao nga pananglitan, di gid siya mukaon. Kay para niya maimperno gyud mukaon. Unya imo gyud gipugos, kaon lagi, wala gid problema, wala. And then hilak the knowledge nga okay ra. Then the Bible says you became the stumbling block of that brother. Nganuman, ang nahitabo mga kaigsuonan, nikaon siya against his conscience. Iyang una-una, nikaon siya, nakasala siya sa Ginoo. Then he is condemned because he did it not of faith, according to Paul. Ato nang laruhon unya, ato nang isa-isahon unya para atong mas maklaro. Now let us go on in verse 14. Look at this. Ingon pa, tanawa ang teaching ni Paul. I know and I'm persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself. Di ba daghang mga relihiyon karon nga daghang bawal, specifically kaning mga Seventh-day Adventist Church. Bawal ang hipon, bawal ang isda nga way kaliskis, bawal ang baboy, bawal ang sa pa katong mga mananap nga ang ilahang hoof kay walay pikas, sama nang sabanang walay pikas kabayo, di ba? Wala man pikas ang kabayo. You see? Bawal ng mga kuniho kanang mga rabbit, bawal, daghang kay bawal. Mga kaigsuonan nga pagkaon sa gitawag nga mga Hudiyo. But the Apostle Paul said nga, yun pa niya, I know, kabalo ko, and am persuaded, sigurado kayo, by the Lord Jesus. Tanawa, look at this. Tanawa, I know and am persuaded by the Lord Jesus. Meaning, nganong kinahanglan pa man i-persuade si Paul ni Jesus Christ. You see, kay si Apostle Paul Hudiyo. Nagdako si Apostle Paul nga bawal pud sa iyang pagkaon, bawal pud to sa iyang baboy, bawal pud sa mga mananap nga mga way kaliskis nga isda, bawal pud sa iya. Munang naingon siya, I'm persuaded by the Lord, kay gi-persuade siya ni Jesus Christ. You see, nga that there is nothing unclean of itself. Just like what happened kang gitawag nga Peter. Nakuha niyong punto. I hope ngayon ning masabtan mga kaigsunan kay usahay di gid kay ni makita sa mga Seventh-day Adventist. Tanawa ang giingon kang Peter mga kaigsunan. Okay? Look at this. The Bible says in Acts chapter 10, atong i-open ito mga Bible, the Bible says, atong basahon ang verse 11. And so heaven opened, si Peter muna nakita, and a certain vessel descending unto him, and it had been great ship, knit of four corners, and let down to the earth, wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. And there came a voice to him. Katong habol nga nanaog yung pananawon, daghang kay mga mananap. Kasi klase, apil ang mga unclean in the Jewish law. Ingon bastingog, verse 13, and there came a voice to him, rise, Peter, kill and eat. Ang tubag ni Pedro, verse 14, but Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. Di ko Ginoo, kaya wala kaon, anang hugaw Ginoo. Meaning, it happened 3 times mga kaigsuonan kang Paul. And what does it mean? Ay kang Peter, meaning mga kaigsuonan, Jesus Christ is persuading Peter nga, Peter, walay hugaw, Peter.
Ayaw ka balaka kay walay hugaw. Dili na nahugaw Peter. Mauna in application sa pag-persuade sa Ginoo kang Peter mga kaigsuonan na ay na-learn si Peter actually. Kung tanaw nimo ang verse 28 mga kaigsuonan sa chapter 10 Acts, mo ni ang nasabtan ni Peter, mo ni ang yang application sa pananawon. And he said unto them, ye know how that it is unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. But God hath shewed me that I should not call any man common or unclean. Bawal ganit tawgon og common og unclean ang mananap. Aya pa ka ang tao. So mauna gitawag nga application ni Peter mga kaigsuonan. So na-persuade si Peter just like the Apostle Paul. Tungod kay si Apostle Paul, Hudiyo man from the tribe of Benjamin, atong makit-an mga kaigsuonan nga si Apostle Paul dagan mo siya mga scruples, dagan mo siya bawal. That's why ingon pa niya, and I'm persuaded by the Lord Jesus. Gikumbinsi ko ni Ginoong Hesus nga unsa that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. Okay? Sa ato pa mga kaigsuonan, kung ikaw ang moingon nga, oy, hugaw na para sa imo ha. You see, because si Apostle Paul is already persuaded nga walay hugaw, Apostle Paul now freely eats everything nga ihatag or ihain sa iyaha. Pero ingon niya, kung nagunahuna ka nga hugaw na ayaw kaon kay it is unclean for you. I hope kung nakita o nasabdan ni mga kaisan. Meaning, kanang mga SDA, Seventh-day Adventist Church, if they eat kanang gitawag nga baboy, makaon sila baboy, or some other prohibited in the dietary law of the Old Testament, nakasala sila. Nga naman, hunahuna man nila hugaw, di pagkaon nila kailang hunahuna hugaw, meaning sa ilang pagkaon, it is an act of disobedience in their part because they think that God don't want them to eat that. Kung ikaon sila, it is a sin to them. Nakuha ni mong punto, anayop nakuha ni mga kaigsuunan. Now, ato makitaan nga according to Jesus Christ in Mark chapter 7, wala may makapahugaw nga gikan sa gawas nga mosulod. Ang makapahugaw ang gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing nga mga mugawas, mga kahugaw nga mga kinaiyahan mga kaigsunan. Mauna ang makahugaw. Now, ug na manggaling isa ka buok nga gibawal sa Ginoo nga kaunon sa atong panahon karon is that is blood. Dugo lang gyud mga kaigsunan. So kung napa sa tuwa karon diri, kakaon ba mog sampay na dinuguan, I hope nga likay-likay na taana kay that is prohibited. Ganong bawal man gyud na pastor. Now, before the law, during the law, and after the law gibawal. Atong tanawon nganong gibawal man, asa man na mabasa sa Biblia kay para nagisgot na magitag pagkaon karon no. So ako na lang nang insert mga kaigsuonan for us to truly understand kining gitawag nga mga butanga. In Genesis chapter 9 verse 4, meaning wala pa nahatag ang balaod kang Moses. Genesis chapter 9 verse 4, before the law, bawal na ba ang gitawag nga pagkaon? Aning panahon na, kakanta mo background, wala, dili pa bawal ang pagkaog baboy, pagkaog bisag unsang mananap. Aning panahon na ha sa mga Hudiyo. Kay wala pa man po Hudiyo aning panahon na. Kay ang mga Hudiyo descendant of Judah man and descendant of Jacob, to be specific ang mga Israelites. So wala pa Hudiyo aning panahon na. Ato makit-an nga wala pa bawal, di pa bawal mo kaon na unsang mananap. Tanawang is Biblia. Genesis chapter 9 verse 3. Every moving thing that liveth shall be meat for you. So tanang galihok nga mga mananap, pagkaon para sa inyo. Muna, wala pa bawal. Even as the green herb have I given you all things. So, mananap, basta kay galihok, og mga tanom, dili pa pwede kaunon. So, wala pa'y bawal kaniadto mga kaigsunan, ani nga panahon, before the law. So, unsa laman ang bawal? Verse 4. But, pero na'y but, tanan mga mananap, pwede kaunon, but, flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. Ayaw kauna. Ang flesh with the life, ang unod nga naay kinabuhi, ang dugo bawal kaunon. You see? So tanawa ha, wala pa'y bawal nga dietary law. Tanang mananap pwede kaunon aning panahon na, pero ang dugo gibawal. Now, how about in the within the law? Atong tanahon ang panahon ni Moses nga gihatag ng balaod. Deuteronomy chapter 12 verse 23. Deuteronomy chapter 12 verse 23 mga kaigsuonan.
Tanaw nimo ang gitawag nga pulong sa ato nga Ginoo. The Bible says, only be sure. Be sure gid daw. Only be sure that thou eat not the blood, for the blood is the life, and thou mayest not eat the life with the flesh. You see? Now, remember this. Ang dugo, wala gipakaon dili tungod kay hugaw. Remember that ha? Ang dugo, wala gipakaon dili tungod kay hugaw. Ang dugo, wala gipakaon kay maoy kinabuhi. Mao nay rason sa Biblia. You see? Wala tang tudlo nga hugaw ang dugo. You see? Dili hugaw ang dugo mga kaigsuonan. Pero nganong dili man kaunon tungod kay hugaw? Tungod kay kinabuhi. Mao may reason sa Biblia. Genesis chapter 9, ayaw kauna kay kinabuhi. Gitawag Deuteronomy 12:23, ayaw kauna tungod kay kinabuhi. Be sure tungod kay kinabuhi. You see? So, dili nimo pwede itupong-tupong ang baboy o ang dugo mga kaigsuonan. Ngano man kay ang baboy in the law, according to God, it is unclean for the children of Israel. Pero ang dugo, wala gipakaon dili tungod kay unclean. Ang dugo wala gipakaon tungod kay gitawag nga kinabuhi. Now, during the law, after the law, di ba? Before the law, ito nakita bawal. During the law, ito nakita bawal. After the law, bawal bagyapon. Yes, bawal gyapon. Gitawag nga Acts chapter 15 mga kaigsunan, verse 20. Look at this. But that we write unto them, that they abstain from pollution of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood. You see? From blood mga kaigsunan, bawal gyapong dugo. So, before the law, during the law, and after the law, bawal na gid ang dugo. Ngano? Tungod kay kinabuhi. Tinubdan sa kinabuhi. And that is what the Lord Jesus Christ is teaching mga kaigsunan. Now, karon, going back sa Romans chapter 14 mga kaigsunan. Kung tanaw nimo, di ba? Ingon pa ang verse 15, look at this. But if thy brother be grieved, nag-grieve ang imuhang igsuon, nastumble with thy meat, now walkest thou not charitably. Wala ka naglakaw nga dunay gugma. Kay nag-grieve man imong igsuon tungod sa imong kinaon. Destroy not him with thy meat for whom Christ died. Now karon dili kay nimo ni masabtan karon ngano man. It's not happening in our time. Pero in their time pananglitan atong tanawon sabto na to in the ground level. Pananglitan na ay gitawag nga Hudiyo. Hudiyo siya nga nasabtan na gid niyang teaching ni Jesus Christ. Patato si Paul nga si Paul kay gitawag nga persuaded by the Lord Jesus Christ nga wag ihugaw. Nya nasay kauban ni Paul nga bag-ulang nalawas nga Hudiyo para sa iya hugaw gid ang baboy. Unya kaog humba si Paul. So kaon. Unya karon kay katong maong tawhana, Apostle Paul gud naulaw sa balibad. Patay hugaw ra ba ning gitawag nga baboy nga si Paul ra ba gipakaon ko niya. Nidawat na lang siya. Unya ni kaon siya thinking siya una-una nga hugaw pero napugos sa kaon kay nauwaw siya kay balibad. Unsa may nahitabo mga kaigsuonan? Gitawag nga na destroy. You see? Na destroy ang conscience atong maong tawhana kay nagkaon siya against sa iyang gituuhan. And the Bible says in verse 23, Romans 14:23, and he that doubteth nagduha-duha is damned if he eat, because he eateth not of faith, for whatsoever is not of faith is sin. You see? So little knowledge is dangerous. It is a call for us Christians, labi na ang mga preachers, to really teach it sa mga simbahan, to unsay bawal unsay dili. And ato makita mga kaigsuonan nga by the grace of God, ang katupong mga tao po di pod mo absent. Maminaw pod napod maminaw sa Domingo kay ngano usahay, mao nang di ta kabalo kay ngano man pagtudlo wa diha. Mao nay problema. You see, and I hope by the grace of God nga naagid ta kanunay sa mga pagtudlo sa pulong sa Ginoo para di ta maulahi sa gitudlo sa balaang kasulatan. Usahay ra ba mga pastor maglikay mi nga magbalik-balik sa amo ang mga gipangwali. Di ba usahay? Pero akong ginahuna-huna karon di na ako mahadlok magbalik-balik ngano man Jesus Christ gani nagbalik-balik sa iyang wali. You see? Kay ngano man na may mga taong wa diha. Kinahanglan balikon ang mga nasulti na kaniadto. Now going parayon ta verse 16. Let not then your good evil be spoken of. Ang imong maayong kabubuton, maayong plano, maayong intensyon, ayaw itugot nga mahimong evil spoken of.
Di ba? Ang imong intensyon, nagpakaon ka, kay kabalo ka nga dili bawal, pero may mong evil spoken of, kay nahimo kang stumbling block. So maglikay tinena. You see now, karon, verse 17, unsa man gyud di ay ang gingharian sa Dios. Look at this. For the kingdom of God is not meat and drink. Wala man nakasentros pagkaon o gitawag nga ang ato ang simbahan. Di ba? Muna matingala ko aning ubang mga relihiyon nga pag-share pa lang dahil sa pulong sa Ginoo, ang bungad, nakaon magbaboy no. Bawal na sa Biblia. Ano ko nga, mo na gid na inyong pinaka-the best nga panlaban? Mo na gid na ang inyong pinaka-the best nga pang-atake o pangwali sa mga dili sasama sa inyong relihiyon? Nga klaro kay sa Biblia that the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Dapat nag-focus righteousness. Number 1, nga naman, without righteousness, wala tayo kaluwasan. Not our own righteousness, but the righteousness of Christ imputed unto us by faith. Muna atong una nga itudlo mga kaigsunan, that the righteousness of Christ must be imputed unto us by faith. Mutuo ta para maluwas ta, receive Christ as your Lord and Savior. The first teaching. And then, peace. Kung nana sa imo Jesus Christ, nagtuo na ka, naluwas na ka, na kay paglaom sa umaabot, di na ka mahadlok nga maimpirno, di na ka mahadlok mga tubang sa Ginoo because you know that you are saved, na kay peace. Kalinaw. Og tungod kay naa na kay peace, na kay kalinaw, ang imong kalinaw mo resulta sa kalipay, joy. O di ba? Mao ni ang mensahe sa pulong sa Ginoo nga angay natong itudlo mga kaigsuonan. You see? And look at this. The Bible says, verse 18, look at this. For he that in this, usan ning this? Unsay ang antecedent? Ang yang antecedent, gina-refer niya this, plural man ni, this, meaning, ang righteousness, ang peace ug ang joy, katong tulo, for he that in these things serveth Christ. Kung nangalagad kas Ginoo, true righteousness, peace, and joy, yung pangpulong sa Ginoo, you are acceptable to God and approved of men. Naaraman day na. You are acceptable to God and approved of men if you follow those three things: righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. You see? I hope ato nang makita. And atong makitaan, verse 20, verse 19, let us therefore follow after the things which make for peace, things which wherewith one may edify another. So mo totong sundon. Dito ta mag-focus mga kaigsunan. You see? And in verse 20, for meat destroy not the work of God. All things indeed are pure, but it is evil for that man who eateth with offense. So meaning, it is evil for you if you eat that you cause offense, meaning stumble. Na stumble ang uban tungod nimo. And because of that, application ni Paul, verse 21, it is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor anything whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak. Kabalo ka nga tama, strong ka nga Kristohanon, kinatudluan kag tarong, pero ikaw ang nahimong hinungdan, nga nastumble ang imong isig kaingon, di po siya maayo. Ingon pa niya Apostle Paul. You see? Sa ingon pa niya, verse 22, hast thou faith? Have it to thyself before God. So, between you and God na lang. Happy is he that condemneth not himself in the things which he alloweth. So, sa man ang call ani? Ang call mga kaigsunan sa atuwa ani is itudlo og tarong. Ngano man, kay nastumble ang mga wala kabalo. Tanawa mga kaigsunan na atong karuhon. Tanawa gani ang 1 Timothy chapter 4. Para to makita, kinsa man gid itong mga nastumble, kinsa man gid itong mga gitawag nga mga nangadasmag ni ini. Look at this. Verse 1, paingon sa verse 5, itong basahon para ito mas makita. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrine of devils. Na kuno'y doktrina sa yawa, nga nagalaganap sa ulahing mga panahon, unsa man nga doktrina sa yawa. Verse 2, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with hot iron. Unsa ang mga doctrine of devils? Verse 3, forbidding to marry. Tuara. You see? And I don't know why there are still religions today nga ilahang mga leaders ginabawal nilag minyo. Ngayon pas Biblia, kung bawalan ni magminyo ang usa ka tawo, ikaw magbuot, oy bawal ka magminyo, forbid to marry,
ato makitaan mga kaigsuonan that is doctrine of the devil. Wala may dautan og di ka gusto magminyo. It's your decision. But if some governing body will prohibit you to get married, then that is doctrine of the devil. Another, so may lain. And commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving. And look at this. Of them which believe and know the truth. So katong mga nakasayod sa maturan. So namang gay mga taong wa kasayod sa maturan, luoy sila. For it is sanctified by the word of God and prayer. Now, para mas klaro pa gyud mga kaigsuonan, atong gitawag tanawon. 1 Corinthians chapter 8. Para ato yung matagaan pa gyud og more nga application mga kaigsuonan. Look at this. The Bible says, 1 Corinthians chapter 8 verse 4. Look at this. As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice to idols. So katukunong mga pagkaon nga gihalad sa Dios that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world. Wala man pulos ang idol, it is nothing, di man tinuod, sumala pa ni Paul. And that there is none other God but one, wala ilaing Dios. So katong idol tinuod, kabalutang nga isa ra kabuk Dios. For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, as there be gods many and lords many. But to us, alang kanato nga mga Kristohanon, there is but one God, the Father of whom are all things, and we in Him, the Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Look at this. Howbeit, pero there is not every man that knowledge. For some with conscience of idol, unto this hour eat it as a thing offered unto an idol, and their conscience being weak is defiled. Look at that mga kaigsuunan. You see, mauna sa verse 9, but take heed lest by any means this liberty of yours, kanay mo kagawasan, become a stumbling block to them that are weak. You see, now karon itong klarohon, di ba na may mga pista-pista, kanang mga pista-pista mga kaigsuunan, gina-offer mo na sa Dios nga mga kuan, ilang mga ribulto, ilang mga patron, kanang mga pista, ilang mga pagkaon. Now, actually, ang hinungdan nga nung kita nga mga Kristohanon, dili tagakaon ana, dili tungod kay hugaw ang ilang pagkaon, kay gi-offer sa Dios, no. Kay giklaro ni Apostle Paul, nga ang Dios di tinuod, isa ra atong Dios kabalo ta ana. Pero, kana nga kahibalo, wala na naangkon sa tanan. You see, wala kabalo ang naapagyapoy mga tao nga nagakaon atong mga pagkaon nga gi-offer sa Dios having their conscience to those idols. So kita mga kaigsuunan, dili tagakaon atong mga butanga not because it is unclean, not because it is offered to idols, but for the sake of those people nga wa kabalo. For the sake of those people, mga kaigsuunan, nga hangtod karon nagatuo pagyapon atong Dios nga ilang gihalaran. For their sake, you see? So, mao bitaw na mga kaigsuunan nga si Apostle Paul pod napod jay daghan nga giklaro. Pananglitan karon giklaro ni Apostle Paul. Niadto ka sa usa ka lugar nga pananglitan wa sila kabalo sa imuhang faith. Wa sila kabalo sa imuhang gitawag nga faith. Wa sila kabalo nga Christian baka ka karon. Unya, nabid ka sa usa ka feast, nakalingkod ka, gihalaran ka. Unya, pista na ito. Di ba ka pwede mo nga, oy, baptism man ko, di ko mukaon. Di ba ka pwede mo yun, ana? You see, especially if there is no one nga kabalo sa imuhang standing. Ano man, nama si Paula. So, usahay, gid niya ito gining klarohon ang Biblia. 1 Corinthians chapter 10, look at this. The Bible says, verse 27, 1 Corinthians 10:27, if any of them that believe not, itong mga nagtuo, katong gitawag ng mga unbeliever, bid you to a feast, and ye be disposed to go, muadto gyud ka, napugos gyud ka. Whatsoever is set before you, eat, kaon, asking no conscience for answer, asking no question for conscience sake. Ayan na pangutana, kaon na lang. Pero na ay catch, unsa may catch? Verse 28. But if any man say unto you, this is offered in sacrifice to idols, eat not for his sake that should eat,
and for conscience sake, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. You see? So kung way nangutanan nimo, kaon lang. Pero niingon sa imo, uy, abi bitaw nimo no, kuan biya karon, pista biya karon no, amo biya ning gihalad kang patron san blang blang bla bla bla. Bla. Ay nalagkaon, kay nga naman for his sake. You see, nakuha nimong principle sa New Testament. Ang principle, wala ka nagkaon sa mga butang nga gi-offer sa Dios, dili tungod kay hugaw to, but tungod for the sake sa mga tao sa palibot. Kay og nakalingkod na ka, why nangutana, hala kaon. Pero og nay niingon nga, oy gihalad biya ni sa amo ang bla bla bla, sa amo ang mga Dios, ayaw kaon. I hope nga naklaro nimo na mga kaigs, very very important. Kay nga naman, ang giingon sa Romans chapter 14, kinahanglan kita nga mga nagtuo, ang atong kalig-on sa pagtuo, ang atong kahibalo, dili mahimong kapandulan sa mga walay pagtuo. You see? So, in our service sa Ginoo mga kaigsunan, dili din niya bahala mo basta kay ako mo ni akong pagtuo. No. We must always consider the faith of those people nga wa kabalo sa kamatuoran. You see? So again, atong basahon mga kaigsunan, verse 22, ingon pa niya, hast thou faith, have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in the things which he alloweth. So wala ka naka-condemn or wala po ka na-condemn sa mga butang nga imuhang gitugot. Di ba? So last illustration para ato bigyung mas masabtan mga kaigsunan. Pananglitan, na ay usa ka mangga nga punuan. Katong manggang punuan, way tag-iya. Meaning, bisag kinsa pwedeng makuha ato. Way tag-iya to ha. Bisag kinsa pwedeng makuha ato. Dili, bawal. So tanan ang balaod, kinsa imo adto kuha lang, kaon lang. Pero ikaw karon, nakaagi ka, wa ka kabalo nga bawal to ka, ang nga dili bawal makuha. Wa ka kabalo. Unya anak ka, lamias mangga oy. Natintal ka. Pagkahuman naglingilingit ka, patay na ang tanaw ani. Nilingit ka. Unya pagkahuman, ni kuha kas mangga. Ni kaon ka, huna-huna nimo, nakapangawat ka. Huna-huna nimo, nakasupa kas balaod sa Ginoo, kay nga naman nanguha ka. Karon mga kaigsuunan, ingon sa to ang gitun-an karon, nakasala ka. Bisan pag dili to tinuod nga pagpangawat, kay di man to bawal. Pwede naman nanguha. Di man to tinuod nga pagpangawat, pero in your conscience, nakapangawat ka kay wa makakabalo nga dili pwede. You see, it is your deliberate decision to go against the law of God, against the commandment nga bawal mangawat, ninguha ka, bisan pag dili to bawal actually. So your conscience defile you. You see, inana ang principle nga giingon sa pulong sa Ginoo. So nay mga tao karon mga kaigsunan, bisan pag dili bawal kaunon ang baboy, dili bawal kaunon ng mga isda nga nay kaliskis, bisan pag dili bawal nga magtrabaho og Sabado, tungod kay sa ilang hunahuna bawal, pag ila tong buhaton, nakasala sila. But sa ato ang mga kaigsunan that we know the truth, but because the Lord Jesus Christ persuaded us, just like what happened to Paul, kung ato tong buhaton, wa ta kasala. Because we know. Mabitaw nang giingon la, knowledge is power. You see? So I hope ato yung tunaan ang pulong sa Ginoo. I hope you understand that karon mga kaigsunan. Sa katapusan, as we end, karon, kabalo ka, kinsay ni hatag og freedom sa ato from those scruples? Kinsay ni hatag og freedom sa ato para dili ta maghadlok atong unstong mga butanga nga mga bawal-bawal kaniadto? It is actually the Lord Jesus Christ. Christ redeemed us from the burden of the law. Nagpakamatay sa cross, ginail niya atong mga sala and even the ordinances in the cross, which is contrary to us. So igsuon, if you wanted to be free and be truly free indeed, isa lang imong angay buhaton. Sa man pastor, receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior now. Kay namatay siya tungod sa mga sala, gilubong og nabanhaw para ikaw matarungon. Tawgay ang pangalan Ginoong Hesus na ginulusol ko sa akong mga sala, luwasa in taong ko, save me, and He will set you free. Usa ka awit alang kanimo. Dol kang Jesus aron mahilo ka sa binilo niya nga dugo. Imo bang saligan si Jesus karon nga mohilo sa imong sala? Nahiluan ka ba sa
nahinluan ka pa sa dugo. Nausab na ba ang kinabuhi mo, nga kanimo maoy nagluwas? Nahinluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Amen. Salamat sa inyong pagpaminaw mga kaigsoon. I hope that you have learned something tonight. So, by this time, atong tapuson ang ato ang panaghisgot sa pulong sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo karon. If you have any prayer request, you can send in to my personal account and we will be happy to include you sa among mga pag-ampo ta. Amahan nga langit nun. Kanimo among gibalik tanang dungog ug himaya Ginong Dios. Salamat sa kaalam nga imong gihatag sa imong ubos nga lagad pinaagi sa balaang espiritu. Salamat Ginong Dios sa kadaugan sa among nahuman nga Bible study kaganina and karon Ginong Dios sa amo ang devotion, sa amo ang daily dose of God's word, our Bible study. Thank you Lord for giving us blessing Ginoo, learning new things and learning even reminded to the old things that we already know. Ikaw mag-bless ka namo amahan, padayon sa paghatag ka namo og faith to really follow you and believe in you Ginong Dios kung unsay tama amahan. Sa iluwain taon mi sa mga kasaypanan. Og tabangi mi Ginong Dios that we could really follow your examples Ginoo. And makalikay na mi anang mga judging one another through the scruples Ginoo nga iya pagikan sa kalibutan and even gikan sa balaod nga imo nang gilansang sa krus. Ako naghangyo Lord that you will save people Ginoo through this ministry Ginong Dios. We expect that you will bless Lord because you promised to bless. Ikaw mag-uban ka namo karong gabi una o bani among mga pagpahulay sa ngalan ni Jesus gipangayo na mong tanan. Amen and amen. Salamat og maayong gabi sa atong tanan. Salamat, Pastor. Thank you, Pastor.